Excited ba kayo to be in the house of the Lord? O naman, sana. Sa mga totoong mananampalataya, this has become the joy of our hearts to worship God together with His people. Of course, alam natin, pwedeng nasa ibang lugar tayo, pwede naman tayong sumamba sa Diyos na nag-iisa, pero utos kasi ito ng Panginoon. Huwag nating kalimutan ang pagtitipon at kasama na ang pagsamba. But let me ask you one particular question. Dumating ka na ba sa buhay mo na para kang nasa crossroad? Alam niyo yung crossroad? Pag dumaan ka sa isang daan, tapos hindi mo alam saan ka pupunta, sa kanan o sa kaliwa, at kung meron pang padiretsyo, naranasan mo na ba yon? Of course, we all have experienced that. Pero anong gagawin mo kapag mahirap magdesisyon? Well, you can do one of three things. Pwede kang manatili kung nasan ka, walang kagalaw-galaw, hanggang di ka nakakapagdesisyon. O pwede kang mamili, dito ba ako sa kanan, sa kaliwa, o kung may diretsyo, o marahil, pwede kang mamili, matatakot ka sa choices, sabihin mo, babalik na lang ako. Mukhang hindi ito ay para sa akin. Nakita nyo? Lahat tayo dumarating sa moments of decision making. Kahit anong piliin mo, kahit tumayo ka lang dyan, namili ka pa rin. Alam natin yung kasabihan, di ba? Even if you do not choose, you've already chosen. Ayaw mong mamili, namili ka pa rin. Okay? At yun, ang bahagi sa pag-aaral natin, sapagkat may isang iglesia na kinatagpo ang Panginoon. Ang pag-aaralan natin is found in Revelation chapter 3. If you have your Bibles, turn with me there, Revelation chapter 3, verses 14 to 19. Samahan niyo ako, babasahin ko sa Filipino version. Revelation chapter 3, verses 14 to 19. Ano ang sabi doon? Sabi, at sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng amen, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Alam ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya, dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman, hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag, at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran at ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Ang tanong, talaga bang para ka sa Diyos o hindi? Are you really for God or not? Naway, kausapin tayo ng Panginoon. Let us commit this to the Lord. Salamat sa inyong pagkilos sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa pagkakataon makapag-aral ng iyong mga salita. Do bless your word at mangusap kayo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sapagkat kailangan namin kayo, Panginoon. Speak to us in a very personal way and guide me as I proclaim your word upang masabi ko lamang ang bagay na nakalulugod sa inyo. We commit all of these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sa talatang binasa natin, pwede natin itong hatiin sa tatlong bahagi. Una, ang pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, ang tunay na kalagayan ng iglesyang ito. At pangatlo, ang solusyon sa kanilang malaking problema.
Pero bago natin talakayin yon, let's first have a background. Ano ba ang naganap sa panahong yon? Ang lugar ng Laodicea ay isang mahalaga at mayamang syudad sapagkat maraming Hudyo ang nakatira doon. No, gaya ng maraming lugar sa rehiyong iyon, ito ang sentro ng pagsamba kay Emperador Cesar. Tandaan niyo, sinasamba nila si Cesar sa panahong yon. At si Diyos-Diyosang si Asclepios, mahirap i-pronounce, Asclepios, na sinasabing nagpapagaling daw. Pero may pagkakataong naganap na mahalagang-mahalaga sa kanila. Nung AD 60, nagkaroon ng malakas na lindol. At imbis na humingi ng tulong ang syudad na ito, hindi sila tumanggap ng kahit anong tulong sa imperyo ng Roma sapagkat mayaman sila. At sa pamamagitan ng kanilang lakas at lahat ng kanilang kayamanan, na itaguyod nila ang kanilang syudad sa sarili nila. Kaya makikita nyo yung kumpiyansa nila sa kanilang sarili. Ganun sila kagaling. Kilala din daw ang Laodicea bilang sentro ng komersyo, yung tinatawag nating commercial center. May mga ilang produkto sila na in-export o pinapadala sa buong mundo. Pinagmamalaki nila ang kanilang kayamanan, ang malawak na industriya ng tela, at yung kanilang popular na inilalagay sa mata na tinatangkilik sa buong mundo. Pero may isang problema ang lugar na ito ng Laodicea. Yung kanilang pagkukunan ng tubig. Wala silang maayos na pagkukunan ng tubig na malapit. Malayo pa ang kanilang pagkukunan. Kaya alam na mga leaders ng Laodicea, kapag may nanakop sa kanila, puputulin niyang supply ng tubig, wala na silang magagawa. Kaya alam niyo ginawa nila? Nakikipagkaibigan sa kanilang mga karatig bayan. Siyempre, mas gusto nila makipag-usap at makipagkasundo kaysa makipag-away. At dito, makikita nyo, dahil malayo ang pinagagalingan ng tubig, kailangan nila magkaroon ng aqueduct. Ito daw aqueduct, ang system na pinopularize o ginawa ng mga Romano, napakagandang sistema. Gagawa sila ng tulay o kanal na dadaluyan ng malinis na tubig. Sa panahon natin siguro gagamit ng malaking tubo. Pero ang pinanggagalingan ay yung tinatawag nating mainit na tubig or hot spring sa Hierapolis. 6 miles ang layo. You could imagine. 6 na milya ang layo. Hulaan ninyo. Pag galing sa mainit na tubig ng Hierapolis, pagdaan sa kanila, ano na ang tubig? Maligamgam na. Hindi na siya mainit. Kaya makikita nyo, ba't ginamit ito na ilustrasyon ng Panginoong Hesukristo? Na binanggit niya Apostol Pablo ang iglesia ng Laodicea sa Colossians 2:1 at Colossians 4:16. Sa Colossians chapter 2, sinabi ni Apostol Pablo ang pagmamalasakit niya sa iglesyang ito na huwag silang madaya ng mga salitang kaakit-akit. Sapagkat nakikita niya, may tendency ang gano'n na mangyari. At nais niya na maging matatag sila sa Panginoong Hesukristo. Pagdating sa Colossians 4, binabanggit niya yung kanyang huling pamamaalam sa iglesyang ito. Kaya pagdating natin sa Revelation chapter 3, makikita natin, una, nagpakilala ang Panginoong Hesukristo sa iglesyang ito. Jesus introduced Himself to this church. Balikan natin ang verse number 14 of Revelation chapter 3. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Binanggit yung anghel. Hindi po ito literal na anghel na na-imagine nating spirito. Ang ibig sabihin kasi ng term angel, messenger. At sabi nila, mas malamang, ang tinutukoy na anghel
ay yung mensahero ng Diyos, ang pastor sa bawat iglesia. Tandaan nyo, 7 iglesia yung sinulatan dito. Isa ang Laodicea. At pagdating sa pastor, siya ngayon na magbabahagi sa buong iglesia. Nagpakilala ang Panginoon. Ang isang title na ginamit para sa kanya, yung Amen. Alam natin, ang ibig sabihin ng Amen, pag ginagamit natin yan, so be it, or it is done. Tapos na. Na mahalagang title, bakit? Sapagkat kung ito ay patungkol sa Panginoong Jesucristo, kailangan makilala natin siya kung sino siya. Sabi sa 2 Corinthians 1:20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo, kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin lang, ang Panginoong Jesucristo ang katotohanan ng Diyos. Kaya sa Kanya, pwede tayong mag-agree. Pwede nating sabihin, oo nga. Amen. Sa ating Panginoong Jesucristo, binanggit din ang larawan, saksing tapat at totoo. Sapagkat siya lang naman talaga ang tapat at totoo. Ang tao, pwedeng hindi maging tapat at pwedeng magsinungaling. At yun ang kabaliktaran na nangyayari sa iglesia ng Laodicea. Lumayo sila sa Panginoon, hindi na sila naging tapat at totoo sa Diyos. Inilarawan ng Panginoong Jesucristo bilang pasimula ng paglalang ng Diyos. Ingat kayo dyan. May mga kulto na ginagamit ang term. Kita nyo? Di si Kristo nilalang ng Diyos. Hindi po. Hindi iyon ang ibig sabihin nilikha siya o nilalang ng Diyos. Ang ibig sabihin, siya ang una pagdating sa karangalan, walang katulad sa lahat, kahit sa mga nilikha ng Diyos. Paano natin nalaman? Yung Greek word na ginamit dyan is the Greek word arche. At ang ibig sabihin nito, ruler, source, and origin of all creation. Ibig sabihin, ito ay pagtataas sa Panginoong Jesucristo dahil siya ang pinakadakila sa lahat, siya ang pinagsimula ng lahat at naghahari sa sang nilikha. Kahit na minsan pakiramdam mo, pabago-bago ang panahon, siya ang may control. Siya pa rin ang hari na namumuno sa lahat. At pansinin nyo, malalaman natin ang pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya daw ang maalam sa lahat. Anong sabi sa verse number 15 of Revelation 3? Alam ko ang iyong mga gawa. Alam na alam ng Panginoong Jesucristo ang kanilang ginagawa sa panahong yon. At alam na alam din niya, basang-basa niya ang bawat isa sa atin. Anong nasa isip mo ngayon? Anong concerns mo ngayon? Anong mga ginagawa mo kahit hayag o hindi sa ibang tao? Ganun kaalam ang ating Panginoong Jesucristo. Ba't kailangan niya magpahayag? Para mas makilala pa siya ng iglesyang ito. Sapagkat alam nyo naman, gaya ng kahit anong iglesia, pwedeng nagsimula tayo sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Paglipas ng panahon, hindi na siya ganun kadakila sa ating pagtanaw. Gusto niya maibalik ang tamang pagtanaw. Sino ba siya? Kaya nagpakilala siya. Pangalawa, ano bang tunay na kalagayan ng iglesyang ito? Sabi ng Panginoon, ikaw ay hindi malamig o mainit. No, para sa atin, living in a tropical country, ayos lang naman yun pagdating sa panahon. Kasi may ibang bansa talagang nag-snow, sobrang lamig. Ay, sabi ng iba, hindi ko kaya doon. Sa iba naman, sobrang init. Bagamat umiinit sa atin, may mas mainit pa sa atin. Being tropical country, gusto natin medyo moderate temperature lang. Di ba? Ayos lang ang climate natin. Pagdating sa panahon, walang problema. Pero pag ang pinag-usapan yung spiritual na kalagayan mo sa Diyos, lagot ka. At napakadelikado ng ganitong kalagayan. Hindi ka mainit, hindi ka malamig, nasa gitna ka lang. Kaya ngayon na tinatawag nating maligamgam. At ipapakita ng Panginoon, ba't hindi ito katanggap-tanggap? Pasinin nyo, galing mismo sa Panginoon, hindi sa atin. Kung tayo by nature, ayos na tayo eh. Huwag na tayo masyado namang maghangad. Okay na yan.
Hindi para sa Panginoon. Sabi niya, ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Hindi yung gusto natin, yung gusto ng Panginoon. Ito ang gusto niya. Gusto ko mamili ka. Ano ka ba, mainit o malamig? Nung pinag-iisipan ko to, bakit naman isasama pa ng Panginoon yung malamig? Alam mo na, pag mainit, magandang bagay yan kasi gustong-gusto mo talaga para sa Panginoon. Pati ba naman yung malamig? Ilagay natin in perspective. Minsan, pagka tayo giniginaw, tapos talagang malamig na malamig, nakatapat ka sa aircon, or andyan yung electric fan, naramdaman mong sobrang lamig, may gagawin ka? O wala? Meron wala? Oo naman, malibang bato ka. Medyo giniginaw na ako O hinaan mo kaya. O kaya lalayo ka ng konti. Para naman mas maayos. Gagawa ka ng paraan para hindi sobrang lamig. Yun ang dahilan. Kung sa physical, totoo, ganun din sa spiritual, ang taong napakalamig, pagdating sa Diyos, pwedeng maramdaman niya, napakalaki ng kulang sa buhay ko. Ayoko ng ganito, gusto ko, Panginoon, sa iyo. May pag-asa. At alam naman natin, yung taong mainit, talagang ibibigay ang lahat sa Panginoon kasi nakilala niya ng malalim ang Diyos. Pero hindi ganoon kapag ka maligamgam. Anong sabi ng Panginoon? May paghatol. Revelation 3:16. Kaya dahil ikaw ay, ito kasi yung old, yung Tagalog natin, malahininga. Nung iniisip ko nga, kasi pagka hininga, hindi masyadong mainit, di ba siya? Kaya siguro nag-isip sila ng term. 1900s pa yung ating old Tagalog Pero alam natin, ang ibig sabihin na in English, lukewarm, maligamgam. Hindi ka mainit o malamig. Marahil, habang sinasabi ng Panginoon, remember, naaalala nila yung tubig na dumadaloy sa kanila galing sa napakainit na lugar. Pagdating sa kanila, wala na. Maligamgam. Sino sa inyo gusto ng maligamgam na kape? Pwede ka magkaroon ng iced coffee, pero yung maligamgam na kape, diba? Minsan nga gusto mo, umuusok pa At yung medyo matapang-tapang, ginaganon-ganon ng konti. Although palalamigin pa, pero ayaw mo nung maligamgam. Yun siguro kung sopas, yung may sabaw, diba? Painit mo nga, ganon. Alam natin, may mga bagay na hindi kaaya-aya kapag nasa gitna o maligamgam. Now, anong sabi ng Panginoon? Isusuka kita mula sa aking bibig. Maganda na sana no? Kung may relasyon ka sa Diyos, maganda, sa Kanya ka. Kabahagi ka niya. Pero para sabihin ng Panginoon, isusuka kita, ibig sabihin, hindi niya talaga gusto. Ayaw na ayaw niya. Hindi niya matolerate. Sa isang other Filipino version, sabi, kaya dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig ni mainit man, iluluwa kita. Nakakatakot kapag ginawa ng Panginoon sa kahit sino sa atin yan. Ito, iglesia yung sinasabihan. Paano sa bawat isa sa atin? Ito yung tao na walang pagdidesisyon. Kung talaga bang siya ay buong-buo sa Diyos, hindi malinaw sa Kanya. Basta ako dadalo. Ayoko lang din mag-join ng activities. Basta andyan lang ako. Hindi naman umaalis, pero hindi rin naman buong-buo. Basta palagi lang siyang nasa gitna. Hindi mo makikita ang taong ito na gumagawa ng masyadong maraming mali, pero hindi mo din siya makikita na ibibigay ng todo para sa Diyos. Kaya hindi mo malaman nasaan ka. Namamangka sa dalawang ilog. May term tayong ganyan. May mga tao ganun So near, and yet so far. Andyan, ang lapit-lapit. Andito na Pero yung puso, yung isip, napakalayo sa Diyos. Kitang-kita ng Panginoon yan. At dun, namumuhi ang Panginoon. Bakit? Yung taong ayaw sa Kanya, at deliberately sinasabi, ayoko sa Diyos, maliwanag yun Tinanggihan niya ang Diyos. Yung tao naman, na gusto ko para sa Panginoon,
Walang duda sa Diyos siya. Yung tao na hindi mo malaman, Kristiyano ba o hindi, kagasunod ba ng Panginoon o hindi, bibigay ba ang lahat o hindi, kinasusuklaman ng Panginoon. Kaya pala nakakatakot na nagsimula ka na sa pagsunod sa Diyos, paglipas ng maraming panahon, naging ganito ang larawan mo, maligamgam. So it does not matter. Matagal ka na sa Diyos o hindi, bago ka pa lang sa Panginoon o hindi, ang tanong, talaga bang para ka sa Diyos o hindi? Laliman natin. Ano ba ang problema sa pagiging maligamgam? Sabi ko nga, hindi natin ito maarok sa concept natin, lalo na in a tropical country. Ayos naman yung nasa gitna eh. Pero hindi para sa Panginoon. Sabi niya sa 17, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at ako'y nangangailangan, hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag, at hubad. Ano ang isang malaking problema ng isang nasa gitna o maligamgam? Una, kayabangan. Dumatating ka sa point, maayos ka naman eh. Hindi ka masyadong naghihirap, hindi ka naman masyadong mayaman, okay ka lang. Wala ka masyadong pangangailangan, at yun ang problema, hindi mo talagang kailangan ng Diyos. Nakaka-survive naman tayo, di ba okay lang yun? Tingin mo sa spiritual life mo, ayos lang din, kayang-kaya mo kasi sa iyong sarili. For the longest time, kinakaya mo eh. At di mo nakikita, wala na pala ang Diyos o hindi mo pinagtitiwalaan ang Diyos sa maraming desisyon mo sa buhay. Kayabangan. Pangalawa, yung pagkabulag at kawalan ng kaalaman sa tunay na kalagayan natin. Nabubulag tayo sapagkat tinadaya tayo ng sarili nating pagtanaw o ng maraming mga bagay, kinukumpara natin sarili natin sa iba. Ay, kung sila ganito, mas maayos ako dyan. Hindi sa gusto ng Panginoon. Marami ba sa ating ganon? Hindi matanggap yung totoo nating kalagayan sa Diyos. As if, para bang walang problema sa atin, every time natatanungin, okay lang ako. Wala akong kailangan. Ha? Are you sure? Sabi nga ni John Piper, bakit daw, speaking of pastors, pero it applies to all, bakit karamihan pag tinatanong, ayos lang ako? Alam mo, may prayer request. Hindi masabi-sabi yung pangangailangan simply because hindi ma-admit, Lord, I need you. Tulungan niyo po ako sa aking selfishness. Tulungan niyo po ako sa aking pagiging mayabang. Tulungan niyo po ako sa pagiging makasarili. Hindi natin ma-admit even in front of others because hindi natin kinikilala ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Tinatago natin hanggang mabulag tayo sa pagkakamali. Nabubulag sa katotohanan. Diba? Sana nakita nyo ba't kailangan ko ikwento kasi relationship sa bawat isa sa atin. For the longest time, we've all been pretending. Hindi natin masabi, Lord, something is wrong. Definitely wrong. When was the last time umiyak ka sa Panginoon para sabihin, Lord, patawarin niyo ako. Napakahina ako. Hindi ko nagagawa ang gusto niyo, pero tulungan niyo po ako, Lord. We don't usually admit. We always want to project the best in us. Uli, ano ang mali sa pagiging maligamgam? Kayabangan. Pangalawa, pagkabulag sa katotohanan. At pangatlo, yung pagiging walang pakialam. Indifference. Kita nyo? Sa maraming bagay, gusto mo nakikialam ka. Diba? Hindi ka pwedeng makamiss kapag hindi ka na-inform, ano ba yan, di ako pinahalagahan. Doon may pakialam ka. Or, baliktarin natin. Pwedeng maraming bagay, wala kang pakialam, okay lang eh. It will not affect you too much. Pwedeng wala kang pakialam sa eleksyon na darating. Pwedeng wala kang pakialam sa ekonomiya, sa anong nangyari. Wala kang pakialam sa mga balitang nagaganap. Well, in some sense, spiritually, wala namang mangyayari. Pero of course,
mamamayan tayo ng Pilipinas, alam namang di tayo affected. We should. Pero ang isang bagay na hindi pwedeng wala kang pakialam ay patungkol sa Diyos at yung kalagayan mo sa Diyos. And yet we continue on as if nangungusap na ang Diyos. Baliwala lang sa'yo. You still look at your cellphone at kung ano-ano pang mga tinitingnan nating mga social media instead of focusing on God and His Word. You don't care about God. You don't care about your soul. You do not care anuman ang tingin sa atin ng Panginoon. Wala tayong pakialam sa Diyos. And so, nagiging hard yung ating puso, tumitigas. Pang-apat, we would tend to compromise. Handa ka na makipag-kompromiso. Ibig sabihin, tatanggapin mo na lang kahit mali. Yeah. Kasi nasa gitna ka lang palagi. Now, ingat tayo mga kapatid. Kapag tayo nagtatagumpay, pinagpapala ng Diyos, and then nararamdaman mo sarili mong lumalayo ka sa Diyos. Bakit? Kasi ang tiwala mo sa iyong resources, sa iyong kalakasan, sa bigay ng Diyos, ingat ka. Hindi na ang Diyos ang pinagtitiwalaan mo. Or, hindi sa mga pinagpapala, yung mga kapos. Pwedeng maging excuse. Kasi hindi maganda kalagayan namin ngayon. Kailangan kong magtrabaho kahit Sunday. So I will exchange God for this. Alam ko, may mga iba walang choice. Simply because that's the career they chose. Pero kung pinanalangin natin from the very beginning, God will give us that heart to continue on. We exchange God for trivial things. Walang kakwenta-kwentang bagay, pagpapalit natin ng Diyos. Wala lang naman yan, minsan lang yan. Until yung minsan naging madalas, hanggang paulit-ulit, hanggang wala na ang Diyos sa buhay natin. We compromise too much. Mahalaga pa rin paalala yung Proverbs 3:5, right? Trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. Kung magtitiwala ka sa Diyos, magtiwala ka na ng buong puso, hindi yung kalakalahati. Yun ang ginagawa ng maligamgam. Nagtitiwala naman ako sa Diyos, hindi naman buong buo. Sa sarili pa rin. You cannot combine both. Paalala sa atin ni James, in James chapter 4, huwag tayo basta-basta nagpaplano and then set na lahat ng calendar natin, nakaplano niya, pero wala ang Diyos sa plano natin. Anong sabi ng Panginoon? Sabi sa James chapter 4 verse 15 and 16, sa halip, dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito, iyon. Subalit ngayon, ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kapag kaya na natin at wala ang Diyos, nagmamayabang daw tayo at sabi ng Panginoon, masama iyon. By the way, yung Laodicea is modern day Turkey. Panahon natin. At yung term Laodicea, ang ibig sabihin, rule of the people. Pamumuno ng mga tao. Ibig sabihin kung ano yung popular opinion, yun ang masusunod. Kahit walang konsiderasyon sa gusto ng Diyos. Itong gusto ng marami. Kaya mapapansin natin, in-emphasize ito sa pagtawag sa kanila ng Panginoon. Notice, kakaiba ang tawag sa kanila ng Panginoon. Nung sinimula ng Revelation 3:14, ang tawag, the Church of the Laodiceans. Ang iglesia ng mga taga-Laodicea, ang pinopoint mga tao. Sa ibang address, sa ibang churches, ang sabi, Church of Ephesus, Church in Smyrna, Church in Sardis, yung lugar. Sa kanila, nakasentro sa mga tao. Bakit? Kasi ang sentro nila, sarili nila. Hindi ang Panginoon. Ingat tayo kapag tayo na nagiging sentro at gusto natin palaging tayo na lang ang makikita, tayo na lang mananalangin, wala nang ibang gagawa, tayo lang, tayo. Tapos tayo dyan. Because again, we want to promote Him, ang Panginoon. He must increase. I must decrease. By the way, ang tao at ang iglesia na maligamgam, gagawin ang maraming bagay na tama.
Gusto nilang gawin ang tama. Ang kaibahan, walang init o apoy sa puso. Yun. You're doing the right things, sa tingin mo tama, sa tingin ng iba tama, pero walang passion, walang heart for God. Pakunti-kunti lang. Okay na yan. I'm talking, of course, sa matagal na sa atin. Pero we've been in this church, marami sa inyo, mas matagal na sa akin, pero we've been in this church for a long time. Some are just new. Pero yun ang pinanghawakan mo, matagal na ako dito na ako pinanganak, dito na ako lumaki, dito na ako mamamatay. That's it? Ano naman ang kwenta sa Diyos nun? Pwedeng tumanda ka na sa church, pero wala kang puso para sa Diyos, that's nothing. And it's possible, bago ka lang sa church, pero ang puso mo para sa Panginoon, mas gusto ng Diyos. Hindi pinag-uusapan ng edad. Ang hinahanap ng Diyos, yung tao na talagang ang puso para sa Kanya, maalab para sa Kanya. Hindi makukontento na ito lang. Ang problema sa ganun, hindi niya alam, mapapahamak siya. Kasi nga, ayaw ng Panginoon ng ganun eh. At wala rin siyang pakialam kahit ang iba mapahamak. Again, apathy, unconcern. Bakit? Kaya makikita natin, bakit napakadelikado ng ganito na nangyayari sa napakarami. Hindi pa nila alam na ganyan sila. Ano ang solution? From verses 18 to 19 of Revelation 3, katong sabi ng Panginoon, ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, at upang wag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pampahid na inilagay sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. Gaya nila, kailangan din natin, una, kailangan nating matutong magpakumbaba para aminin na nangangailangan tayo sa Diyos. Lord, I need you! Yung masama akong isip sa kapatid o sa iba, Lord, help me, forgive me. I need you. Makita natin yung pangangailangan natin sa Diyos. Pangalawa, gaya nila, tayo rin, tanggapin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Imbis na magrebelde yung puso natin. Kailangan nilang tanggapin at kailangan natin tanggapin na tayo ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag, at huwad. Baliktad sa lahat ng iniisip nila. Ayos naman kami, magaling kami, mayaman kami, wala kaming kailangan. Yun ang pinakamalaking delikado. Wala kang kailangan, lalo na sa Diyos. Ito yung tinatawag natin in simple terms. Kailangan natin matutong magsisi. At turn around, pagbabago. Alam ng Diyos yung taong totoong nagsisisi. At kapag tayo handang lumapit sa Panginoong Jesucristo, siya ang kakumpletuhan natin. Siya lang naman ang pwedeng magbigay ng lahat ng kailangan natin. Hindi yung mga inaasahan nating iba pa. 1 Corinthians 1:21 says, subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Naririto ka ngayon, naririnig mo ang salita ng Diyos, pero hindi mo tiyak kung ikaw ba pinatawad na ng Panginoon sa kasalanan mo. Pag ikaw ba kinuha ng Diyos, makakasama mo siya sa kalangitan, kailangan mong magsisi. Kailangan mong magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesucristo. Kung matagal na tayong Kristiyano, kailangan ibalik tayo ng Diyos. Huwag na tayo magpatuloy sa matagal ng panahong ganito. At ang tuturuan ng Panginoon, yung binibigyan niya ng sensitibong puso at isip. Imbis na magdahilan, magpapatira pa sa Panginoon na sasabihin, Panginoon, patawad po. Ang dami kong taong sinayang. Imbis na para sa inyo, kung saan-saan ko kinugol. Alam niyo, pag nangungusap sa atin ng Diyos, magpasalamat tayo. Patunay na mahal tayo ng Diyos.
Pag hindi nangungusap ang Diyos sa'yo, matakot ka. Sa Biblia, isang paraan ng paghatol ng Diyos, wala nang tinatanggap yung mga tao na salita ng Diyos. Kaya magpapatuloy sila hanggang mapahamak. Ang sabi ng Panginoon in verse 19, our last verse, ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Tanyo? Maliwanag, ano? Pag-ibig ng Panginoon, pagmamahal niya, kapag sinasaway at dinidisiplina niya tayo, huwag tayong magrebelde. Huwag tayong magtampo. Huwag tayong lumayo. Lalo tayong magpatira pa at lumapit sa Panginoon. Panginoon, salamat. Nangungusap pa kayo sa akin. Huwag niyo pong hayaan na magpatuloy ako ng ganoon na maligamgam. Turuan niyo po ako. Panginoon, lumapit ka sa Kanya na buong puso. Let's pray. We worship and adore you, our Lord God, because alam ninyo, Panginoon, kung sino kami at alam ninyo ang aming pangangailangan. Tanging sa Santong Espiritu ninyo, kami makakarinig at mabubuksan ang aming isip at puso. Kung hindi, ito ay magiging kagaya lang ng dati na kami dadalo, makikinig, aalis, at walang anumang natutunan. Pero ang hindi namin alam, nagiging matigas ang aming puso at nagpapatuloy kami sa pagiging maligamgam na aming ikakapahamak. Huwag ninyong hayaan, Panginoon. Kayo ang magligtas ng mga tao na wala pang katiyakan sa kanilang kalagayan sapagkat tanging ang Panginoong Jesucristo ang aming pwedeng lapitan sa tunay na kaligtasan at paglilinis sa aming kasalanan. At kami, Panginoon, na inyong mga anak, hamunin ninyo para makita namin mas marami pa kayong nais para sa aming buhay. Di ninyo kami ibig magpatuloy ng malayo sa inyo. Salamat po. Kayong tunay na maitaas sa pangalan ng Panginoong Jesus.